isla na ito ay sikat at kilala sa tahimik na isla at magandang tanawin. So, kung perfecto ito para sa mga gustong mag-relax. Mag-relax. Pang-apat ay ang Baybay Beach sa Capiz, kung saan kilala din ang islang kilala ang dalampasigang ito o sikat ito sa masarap na seafood. So, sino ang mahilig sa seafood? Michelle! So, kayo sa Baybay Beach. At maganda ang tanawin ito, lalo na kapag papalubog ang araw. So, maganda ang sunset. Sa mga mahilig na picture dyan. Wow. Dito rin nakikita ang Mangkok Plantation sa Guimaras. Kung saan, alam niyo ba na ang Guimaras ay isa sa pinagmumulan ng matatamis na mangga sa buong mundo? Wow. Hindi. Kaya ang Guimaras ay kinikilala bilang mango capital of the Philippines. Panghuli ay sa Rehiyon 6, sikat din sila sa kanilang mga matatamyak na simbahan o mga lumang simbahan. Ang unang simbahan ay ang Santo Tomas de Villanueva Parish o tinatawag din Miagao Church. So, alam niyo ba na ito, Santo Tomas de Villanueva Parish ay isa sa pinakasikat na simbahan na matatagpuan sa Iloilo at isa rin ito ay UNESCO's World Heritage Site. Pangalawang sikat na simbahan na matatagpuan sa Iloilo ay ang San Jose Church. So ito, ang San Jose Church ay ang kauna-unahang simbahan na naitayo sa Iloilo noong taong 1607. Naintindihan ng mga bata? Opo. Lumako naman tayo sa wika. Sa Iloilo at Guimaras, ang kanilang pangunahing wika ay ang Hiligaynon o Ilonggo na tuturing din wika ng kultura at politikan sa relihiyon. Ibasa mga bata. Sige. Kinaraya ang pangunahing wika na kilala rin sa tawag na Haraya. Aklanon o Akyanon ang ginagamit na wika. Capiz nun ang pangunahing wika. So ano ang mga wika sa relihiyon 6? Kinaraya, Aklanon, Capiz nun. Hiligaynon o Ilonggo. Dumako na tayo sa mga politikan sa relihiyon 6. Una ay ang binalaybay ulat. Dito natin malalaman muna sa tamang kanin niyo ba na ilagay ang inyong mga sabutan. Una ay ang binalaybay ulat. Karaniwang naglalarawan ng kagandahan ng kalikasan, pag-ibig o mga gawaing bahay. Tingnan natin kung sa tamang kanin niyo ilagay ang una ay ako ang Ilonggo. Ito ang nasa tamang hanay. Bababasa niyo ba ang ito? Ako na lang magbasa. Ako ang Ilonggo. Ugal sa banwa, may ugma sa duta, maging-halinan ko na. Sa kultura kagwika, ako hindi palangga. Pagkatao ko diri, hindi ko buwet ikamuya. So, ito ay Ilonggo o Hiligaynon. So, ang ibig sabihin nito ay parang ang pagmamahal mo sa iyong kung saan ka nang galing. Pangalawa ay ang alko ng Ilonggo ay tula tungkol sa pagmamahal sa sariling lugar at pagkakakilanlan. Pangalawa ay ang baybayon. Ito. Sa baybayon nga malinong hangin nagahuni, balot nga nagaduyan kalagin kahuway diri. Adlaw nagasila kahayang pinahatan. Kabuhi na sipli sa kalikasan pinahalinan. So, yan ay tula tungkol sa ganda ng sakat at katahimikan ng buhay. Naintindihan ba? Opo! Dumako naman tayo sa pangalawang politikan ng relihiyon 6, ang taktakon o bugtong. Ito ay mga palaisipan na ginagamit sa mga pagtitipon upang magbigay aliw at linangin ang talas ng isip. Pamilyar naman kayo sa bugtong, di ba? Okay, so may bugtong ako rito at subukan nyo sagutin. Unang bugtong, may balay na wala sing kwertahan pero damo sing kasapatan. O, Ha? Balay mawala sa kwartahan.
Parang ba? Itlog. Sino ang sumunod? Sumpad na siya. Tama. Itlog ang sagot. Itlog. Bigyan May ba? natin ng limang palakpak. May ba? Pangalawa, ang bugtong ay Isang kahoy damo na sa- bawat sanga may bunga mamaga. Ah, Tingnan natin kung nasa tamang pangalan. Nasa tamang pangalan. Ano ang sagot? Isang kahoy damo sanga bawat sanga may bunga mamaga. Pineapple. Ito ay mais. Ah. Ang patuloy bugtong ay sabaybay na dahigda pero hindi binabasa. Nasa tamang pangalan. Sabay-bay. Sa dagat siya makita. Bangka. Ito ay bato. Ah, Dumapit naman tayo sa pangatlong uri ng politikan. Puro patong o salawikain. Ito ang mga kasabihan na nagtuturo ng magandang asal at aral sa buhay. Unang halimbawa, tingnan natin kung nasa tamang pangalan yung batay-batay. Kung ano ang ginagay mo, pakipasa mo pangalan. Ano ang imbato mo? amo man ang mubalik sa imo. Nasa tamang panay ba? Kasabihan. Opo. Magaling. So, ibig sabihin yan ay kung ano ang iyong ginawa ay babalik sa iyo. Pangalawa, ang hindi lang pakibasa ng mga Ang hindi Magtanom, hindi man mag-ani. walang pagtatsaga, walang Ang ibig sabihin niyan ay kung hindi ka magsusumikap, wala kang aninin. makakasip. Dali lang mga bata. Tayo sa pang-apat na uri ng politikan sa Kanlurang Visayas. Ito ay ambahan, bumantaw o tinatawag na awiting bayan. Ito ay isang uri ng awiting bayan sa Kanlurang Visayas na nagpapahayag ng damdamin, karaniwang tungkol sa pag-ibig sa pamamagitan ng sining at madalas ay palitan o patulang pang-awit. So, tama kayo. So, nasa pamahanay mo kaya na ilagay ang inyong mga kasabihan. Tama. Pakinggan ang awiting bayan. Nakanta ka, Rachel? Mamaya na lang, Rachel. Sa aking nitulog alay ay isang kuyayi o lullaby na kinakanta sa pagpapatulog ng pangalawang awiting bayan ay ang Imo. Pamilyar ba kayo sa kantang Dandansoy? Opo. Kantang ito ay tungkol sa pag-ibig o pamamahala. Ah. Pumunta na lang tayo sa pagpalikan na reliyon hanip ang alamat o mga kwentong nagpapaliwanag sa pinagmulan ng mga lugar o bagay sa reliyon. So, kadalasan ay mga galing lang sa mga taong naninirahan doon. Ang halimbawa ay ang alamat ng Isla ng Ibaras, tama, sa tamang hanay. Pakibasa mga bata. Ang alamat ng isla na ang Gimaras ay tungkol sa pinagmula ng isla mula sa kwento ng pag-iibigan ni Gema at Aras na nagbunga ng isang lugar na pinangalan
Pinilawon ang isa sa halimbawa, ito ay ang pinakamahaba at pinakamatandang ibiko na nagmula sa mga sunod na panay. So, yung panay ay isla iyan. So, ang sunod doon ay parang mga tribo o katutubo na nakatira sa lugar na iyan. Naintindihan ba? Opo! Tumamo naman tayo sa mga mga tanya o mga kilalaw na nunulat sa relihiyon natin. Una ay si Magdalena Halalmuni. Siya ay isang premyadong Pilipino na manunulat ng tula at nobelista na isinilang sa Haro, University noong 1893. Pangalawang manunulat ay si Heriberto Guzman. Pakibasa. Alam bilang ama ng panitikang Bisaya, natanyag sa kanyang mga komedya at sa wikang Bisaya. Okay, nasa tamang haloy si Magdalena Halalmuni at si Heriberto Guzman. Pangatlo, Mariano Perfecto. Isang mahalagang manunulat na nagambag sa kalitikan ng kanlurang Visayas. may abang siya sa mga politikana ng kanulang Visayas. Panghuli ay si Garciano